Handa na ba kayong makinig sa isang kwentong yayanig sa inyong mga puso? Isang kwentong magpapatunay na kung minsan, ang pinakamatinding sakit ay nagmumula sa mga taong inaasahan nating magiging ating lakas. Sabi nila, ang pagpapatawad daw ang pinakamahirap na ibigay, lalo na kung ang sugat ay mula sa taong minahal mo ng lubos. Paano kung ang kapatawaran na iyon ang tanging susi para muling mabuo ang iyong puso? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Liwayway. Ang matigas na folder ay tumama sa kanyang pisngi. Hindi ito malakas, ngunit sapat na para maramdaman ni Liwayway ang matalim na hapdi ng kahihiyan. Nagkalat sa mamahaling marmol na sahig ng Hacienda de Sol ang mga papel, mga resulta ng laboratorio na nagsisilbing hatol sa kanyang pagkababae. Baog! Ang salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa buong sala. Mas matalas pa sa kidlat na gumuhit sa madilim na kalangitan sa labas. Si Doña Hilaria Montemayor, ang kanyang biyenan, ay nakatayo na parang isang reyna sa kanyang trono. Ang mga mata nito'y nag-aapoy sa galit at pagkasuklam. Pagkatapos ng 2 taon, ito lang ang maibibigay mo sa pamilya Montemayor? Isang kahihiyan, isa kang tuyot na lupa. Liwayway, walang silbi. Bawat salita ay parang punyal na tumatarok sa puso ni Liwayway. Nanlabo ang kanyang mga mata sa mga luhang nagbabadyang tumulo. Hinanap ng kanyang mga mata ang nag-iisang tao na dapat sana'y magiging kakampi niya sa gabing iyon. Si Gideon, ang kanyang asawa. Nakatayo ito sa likod ng ina. Ang anino nito'y tila nilalamon ng dilim. Nakita ni Liwayway ang pagkuyom ng mga kamao nito, ang pag-igting ng panga. Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, mabilis itong umiwas. Isang bahagyang pagiling lang ang isinukli nito sa kanyang mga matang nagmamakaawa. Sa sandaling iyon, mas gumuho ang mundo ni Liwayway kaysa sa pagtama ng folder sa kanyang mukha. Ang katahimikan ni Gideon ay mas malakas na sampal. Ang kanyang pananahimik ay isang pag-amin ng pagkatalo, isang pagtalikod. Hindi totoo yan. Halos pabulong na sabi ni Liwayway. Ang boses ay basag. Gideon, pakiusap. Wala nang dapat pag-usapan pa, sigaw ni Doña Hilaria. Tinawag nito ang 2 gwardiya na nakatayo malapit sa pinto. Palayasin ang babaeng yan. Hindi siya karapat-dapat tumapak sa pamamahay na ito. Ibigay ninyo ang kanyang mga gamit. 2 magaspang na kamay ang humawak sa magkabilang braso ni Liwayway. Sinubukan niyang pumalag. Ang kanyang mga mata ay nakatutok pa rin kay Gideon. Umaasa sa isang himala. Gideon! Mahal ko! Huwag mong hayaan! Ngunit si Gideon ay nanatiling hindi kumikibo. Isang estatwang bato na walang damdamin. Nakita na lang ni Liwayway ang pagtalikod nito. Isang imaheng magmamarka sa kanyang isipan habang buhay. Kinaladkad siya palabas. Ang init at karangyaan ng mansyon ay napalitan ng malamig at bumubuhos na ulan. Isang maleta ang walang awang inihagis sa kanyang paanan. Ang tunog ng pagbagsak nito sa basang lupa ay kasabay ng pagbasak ng kanyang puso. Sumara ang dambuhalang gate ng Hacienda de Sol. Ang tunog nito'y parang isang pinal na paghatol. Naiwan siyang mag-isa sa gitna ng unos. Basang-basa. Nanginginig sa ginaw at sa sakit na nararamdaman. Nagsimula siya niyang maglakad ng walang patutunguhan. Ang bawat hakbang ay mabigat. Naalala niya ang kanilang kasal, ang pangako ni Gideon sa harap ng dambana. Ikaw lang ang mamahalin ko, Liwayway, sa hirap at ginhawa. Naalala niya ang mga gabing pinangarap nila, ang kanilang magiging mga anak, mga pangalang kanilang pinagpilian. Ang lahat ng yon ay isa na lang ngayong mapait na alaala. Ang mga ilaw ng sasakyan ay sumilaw sa kanyang mga mata. Ang mga tunog sa paligid ay unti-unting humina. Naramdaman niya ang pagbigat ng kanyang talukap, ang pagkawala ng lakas sa kanyang mga tuhod.
Bago siya tuluyang lamunin ng dilim, isa lang ang pangalang namutawi sa kanyang mga labi. Gideon. Pagmulat niya ng mata, puting kisame ang una niyang nakita. Ang amoy ng gamot ay pumuno sa hangin. Sinubukan niyang bumangon, ngunit may marahang kamay na pumigil sa kanya. Dahan-dahan lang, iha, sabi ng isang malumanay na boses. Isang matandang lalaki na may puting buhok at mabait na mga mata ang nakangiti sa kanya. Isa itong doktor. Nawalan ka ng malay sa daan. Mabuti na lang at may mabuting loob na nagdala sa iyo rito sa aking maliit na klinika. Nasaan ako? Tanong ni Liwayway. Ang boses ay paos. Nasa klinika ka ng Baryo Amihan. Ligtas ka rito. Sagot ng doktor. Sinuri na kita. Medyo mababa ang iyong dugo at pagod na pagod ka. Pero huwag kang mag-alala. Malusog ang iyong katawan. Tumangulang si Liwayway. Ang isip ay blanko pa rin. Ang mga salita ni Doña Hilaria ay bumalik. Baog. Walang silbi. Napansin marahil ng doktor ang lungkot sa kanyang mga mata. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Iha, ano man ang sinabi sa iyo ng ibang doktor, gusto kong malaman mo na nagkakamali sila. Tumingin si Liwayway sa kanya, naguguluhan. Ano po ang ibig niyong sabihin? Ngumiti ang doktor, isang nangiting puno ng init at pag-asa. Hindi ka baog, iha. Sa katunayan, nagdadalang tao ka. Huminto ang paghinga ni Liwayway. Nang kambal na 3, 7 taon. Sa loob ng 7 taon, maraming maaaring magbago. Ang isang maliit na binhi ay maaaring maging isang matatag na puno. Ang isang sugat ay maaaring maghilom at mag-iwan na lamang ng isang pilat. At ang isang babaeng minsang inakala na siya'y isang tuyot na lupa ay maaaring mamukadkad sa paraang hindi inaasahan ng lahat. Ang amoy ng sinangag at pritong isda ang gumising sa diwa ni Liwayway Aguilar. Mula sa kanyang bintana, sa 2 palapag, tanaw niya ang payapang dagat ng Amihan. Ang sikat ng araw ay nagbibigay ng gintong kulay sa mga alon. Ito ang kanyang paraiso, ang kanyang kanlungan. Mama, si Kuya Diwa, ayaw ibigay sa akin yung drawing ko. Ang matinis na boses ni Hiraya, ang kanyang bunso, ang pumunit sa katahimikan. Sinabi ko lang naman na mas maganda kung lalagyan niya ng araw. Sagot naman ng malumanay na boses ni Diwa. Pero gusto ko buwan ang nasa drawing ko. Bumaba si Liwayway sa hagdanan. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Naabutan niya ang kanyang 3 kayamanan sa kusina. Si Sinag, ang panganay, ay masayang naglalagay ng mga plato sa mesa. Ang mukhay kasing liwanag ng kanyang pangalan. Si Hiraya, ang artist ng pamilya, ay nakapamewang sa harap ng kanyang kapatid na si Diwa, na seryosong nakatingin sa isang pirasong papel na puno ng krayola. Ano itong naririnig kong pinag-aawayan ng mga paborito kong tao sa mundo? Malambing na tanong ni Liwayway, sabay-sabay na lumingon ang 3. Mama, niyakap niya ang mga ito ng mahigpit. Ito ang kanyang mundo. Ang 3 dahilan kung bakit siya bumangon mula sa pinakamatinding bangungot ng kanyang buhay. 7 taon na ang nakalipas mula sa gabing iyon, ngunit ang alaala ay mananatiling isang paalala. Hindi ng kahinaan, kundi ng lakas na natuklasan niya sa kanyang sarili. Pagkatapos ng almusal at paghahatid sa mga bata sa eskwela, ang mapagmahal na ina ay nagbagong anyo. Pagpasok niya sa dambuhalang salaming pinto ng Hiraya Innovations, siya na si Miss Liwayway Aguilar, ang kinikilalang CEO at utak sa likod ng isa sa pinakamatagumpay na tech companies sa bansa. Ang kanyang opisina ay nasa pinakatuktok ng gusali. May tanawin ng buong syudad, malinis, moderno, at walang bahid ng nakaraan. Ma'am, the board is ready, sabi ng kanyang sekretarya sa intercom. Sa boardroom, lahat ay tumahimik sa kanyang pagpasok. Ipinakita niya ang isang presentasyon ng may kumpiyansa at talas ng isip.
Ang babaeng dating yumuyuko lang sa harap ng kanyang biyenan ay ngayon nagbibigay ng utos sa mga pinakatusong isip sa mundo ng negosyo. Ang Hiraya Innovations, ipinangalan sa kanyang anak na simbolo ng kanyang mga pangarap, ay kanyang obra maestra. Itinayo niya ito mula sa wala, gamit ang talino, pawis at determinasyon. Samantala, sa isang madilim at marangyang opisina sa Maynila, malayo sa liwanag ng amihan, isang lalaki ang nakatingin sa mga numerong kulay pula. Bagsak ang stocks, bumababa ang kita. Nalulugi ang kumpanya. Ang Montemayor Holdings, ang imperyong ipinagmamalaki ng kanyang ina, ay unti-unting gumuho. Binuksan ni Gideon Montemayor ang isang drawer at kinuha ang isang lumang litrato. Isang larawan nila ni Liwayway noong kanilang kasal. Masaya. Puno ng pag-ibig at mga pangarap. Isang matinding kirot ang gumuhit sa kanyang dibdib. Isang pamilyar na sakit na kasama na niya sa loob ng 7 taon. Ang gabing iyon. Ang gabing iyon ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Ang pag-iyak ni Liwayway. Ang kanyang pananahimik. Ang kanyang karuwagan. Iyon ang pinakamalaking pagkakamali ng kanyang buhay. Bumukas ang pinto at pumasok si Doña Hilaria, hindi man lang kumatok. Ang kanyang tindig ay nananatiling matikas, ngunit ang mga guhit sa kanyang mukha ay nagpapakita ng pag-aalala. Anong balita? Tanong nito. Ang boses ay kasing lamig ng dati. Wala pa rin, Mama. Sagot ni Gideon. Ibinabalik ang litrato sa drawer. Walang gustong mamuhunan sa isang naluluging kumpanya. Mayroon pa, maring sabi ni Doña Hilaria. Inilapag nito ang isang folder sa mesa ni Gideon. Hiraya Innovations, sila ang pinakamabilis umangat ngayon. Kailangan nating makuha ang kanilang suporta. Gawin mo ang lahat ng paraan, Gideon. Ipakita mo sa kanila kung sino ang mga Montemayor. Napabuntong hininga si Gideon. Sinubukan na namin, Mama. Napaka-eksklusibo nila. Ayaw nilang makipag-usap kung kani-kanino. Hindi ako kung kani-kanino, giit ng matanda. Set a meeting. Sabihin mo na si Doña Hilaria Montemayor ang gustong makipag-usap. Walang CEO ang tatanggi sa akin. Walang nagawa si Gideon kundi ang tumango. Alam niyang walang saysay ang pakikipagtalo sa ina. Pag-alis nito, tinawagan niya ang kanyang sekretarya. Lorna, subukan mong muli. Mag-request ka ng meeting sa CEO ng Hiraya Innovations. Sabihin mo it's a matter of utmost urgency para sa Montemayor Holdings. Lumipas ang ilang oras ng paghihintay. Nang muling tumawag ang kanyang sekretarya, handa na si Gideon sa isa na namang pagtanggi. Sir, simula ni Lorna, may halong pagtataka sa boses. Huwag mo nang sabihin ni Lorna. Tinanggihan na naman tayo, hindi ba? Walang ganang sabi ni Gideon. Hindi po, sir. Sa katunayan, pumayag na po sa isang meeting ang CEO ng Hiraya Innovations. Biglang napaupo ng tuwid si Gideon. Isang maliit na kislap ng pag-asa ang nabuhay sa kanya. Talaga? Sino daw ang kakausapin ko? Anong pangalan ng CEO? Narinig niya ang pagkaluskos ng papel sa kabilang linya. Ang pangalan niya po ay... Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Liwayway Aguilar. Napakataas ng gusali ng Hiraya Innovations. Gawa sa salamin at bakal, tila ito isang sibat na nakaturo sa kalangitan, isang testamento ng modernong tagumpay. Habang naglalakad si Gideon sa lobby, sa tabi ng kanyang inang si Doña Hilaria, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting paghanga at pagkailang. Ang lahat sa paligid ay bago, makintab, at puno ng enerhiya. Kabaliktaran ng lumang yaman at bigat na bumabalot sa Montemayor Holdings. Masyadong maingay at abala, bulong ni Doña Hilaria, halatang hindi nasisiyahan sa kapaligiran. Tingnan natin kung ang CEO nito ay may ibubuga o puro pagpapasikat lang. Hindi umimik si Gideon. May kaba siyang nararamdaman na hindi niya maipaliwanag.
Para sa kanya, ang meeting na ito ang kanilang huling baraha. Ang pag-asa na maisasalba pa ang pangalan at yaman na unti-unting nawawala sa kanilang mga kamay. Isang babaeng nakangiti ang sumalubong sa kanila at iginiya sila sa isang elevator. At pagkatapos ay sa isang mahabang pasilyo na ang dulo ay isang malaking pinto na gawa sa frosted glass. Narito na po tayo. Hinihintay na po kayo ni Ma'am Liwayway. Sabi ng babae bago sila iwan. Napatigil si Gideon, Liwayway. Isang pangkaraniwang pangalan. Ngunit sa isang iglap, ang kaba sa kanyang dibdib ay naging isang malamig na takot. Imposible, sabi niya sa sarili. Isang malaking koinsidensya lamang. Bago pa man siya makapag-isip ng maayos, bumukas ang pinto. Ang boardroom ay malawak. Naliligo sa liwanag mula sa floor-to-ceiling na bintana na may tanawin ng buong syudad. At sa dulo ng mahabang mesa, nakaupo ang isang babae. Ang likod nito ay nakaharap sa kanila habang nakatingin sa labas. Dahan-ahan itong umikot sa kanyang swivel chair at huminto ang mundo ni Gideon. Naramdaman niya na tila hinigop ang lahat ng hangin sa silid. Ang tibok ng kanyang puso ay umaling-awngaw sa kanyang mga tainga. Mas malakas pa sa sarili niyang boses. Ang buhok na dati hinay, malayang nakalugay ay ngayoy maayos na nakatali. Ang simpleng bestida ay napalitan ng isang eleganteng corporate attire. Ang mukha na dati laging may ngiti at pag-asa ay ngayoy kalmado, seryoso at may bahid ng lamig na hindi niya kailanman nakita noon. Ngunit ang mga matang iyon, kilalang kilala niya ang mga matang iyon. Ang mga matang minsan niyang minahal nang higit pa sa kanyang buhay. Ang mga matang tinalikuran niya sa gitna ng unos. Si Liwayway, ang kanyang Liwayway. Gideon. Narinig niya ang boses ng kanyang ina. May halong pagtataka at iritasyon. Ano ang tinitingin-tingin mo dyan? Maupo na tayo. Ang boses ni Doña Hilaria ang pumutol sa mahika. Ngunit kahit ang matalas nitong tinig ay hindi kayang sirain ang bigat ng sandaling iyon. Maging si Doña Hilaria ay natigilan ng tuluyan niyang makilala ang babaeng nakaupo sa dulo ng mesa. Ang kanyang perpektong postura ay bahagyang nayanig. Ang kanyang mga matay nanlaki sa hindi makapaniwalang pagkamangha. Ikaw, halos hindi marinig na usal ng matanda. Ngunit si Liwayway ay hindi nagpakita ng anumang emosyon. Tumayo siya ng may awtoridad. Ang kanyang mukha ay isang perpektong blangkong maskara. Magandang umaga, Ginang Montemayor, Ginoong Montemayor. Bati niya, ang kanyang boses ay kalmado at propesyonal, na para bang dalawang ordinaryong kliyente lamang ang kaharap niya. Maupo kayo. Iginaya niya ang dalawang silya sa kanyang harapan. Si Doña Hilaria, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ay tila nawala ng sasabihin at naupo na lamang. Sumunod si Gideon, ang kanyang mga binti ay parang may sariling isip. Ang kanyang mga mata ay hindi maialis kay Liwayway. Nagsimula ang pulong. Isang pangkat mula sa Hiraya Innovations ang pumasok at nagsimulang magpresenta. Mga numero, mga chart, mga projection. Ngunit para kay Gideon, ang lahat ng iyon ay isang malabong ingay lamang sa likuran. Ang kanyang buong atensyon ay nasa babaeng nasa harapan niya. Pinanood niya ang bawat galaw nito, ang paraan ng pagtango nito sa kanyang mga staff, ang paraan ng pag-angat ng kanyang kilay sa isang numero na hindi nito nagustuhan, ang paraan ng paglalaro ng kanyang ballpen sa pagitan ng kanyang mga daliri habang malalim na nag-iisip. Ito si Liwayway, ngunit hindi ito ang Liwayway na kilala niya. Ang Liwayway na kilala niya ay may malambot na mga mata at laging handang ngumiti. Ang Liwayway na kilala niya ay yumuyuko kapag kinakausap ng kanyang ina. Ang Liwayway na kilala niya ay hahawak sa kanyang kamay sa ilalim ng mesa para humingi ng lakas. Ang babaeng ito
ay ibang-iba. Siya ay matatag, kumpiyansa, malamig. At sa tuwing ang mga mata nito ay napapatingin sa kanyang direksyon, walang anumang bakas ng nakaraan. Tila isa na lamang siyang estranghero, isang malaking pagkakamali na kailangan niyang harapin. Nakakagulat ang iyong pag-angat, Hija. Biglang sabi ni Doña Hilaria. Hindi na napigilan ng sarili. Puno ng sarkasmo ang kanyang boses. Sino ang tumulong sa'yo? Ang tanong ay may pahiwatig na hindi niya ito magagawa nang mag-isa. Hindi man lang natinag si Liwayway. Ibinaling niya ang kanyang tingin sa matanda at sa isang iglap. Nakita ni Gideon ang kislap ng bakal sa likod ng kalmadong mga matang iyon. Ang aking tagumpay ay bunga ng masusing pag-aaral, pagsisikap at suporta mula sa mga taong tunay na naniwala sa aking kakayahan. Ginang Montemayor. Sagot niya, malinaw at matatag. Ngayon, kung maaari, bumalik na tayo sa agenda. Ang oras nating lahat ay mahalaga. Isang direktang sampal. Napahiya. Si Doña Hilaria ay sumandal na lamang sa kanyang upuan, ang mukha ay namumula sa galit. Sa sandaling iyon, isang kakaibang damdamin ang bumalot kay Gideon. Isang paghanga sa babaeng kaya nang tumayo para sa kanyang sarili, kasabay ng isang matinding kirot ng pagsisisi dahil alam niyang siya ang dahilan kung bakit kinailangan nitong maging ganito katigas. Natapos ang pulong, tumayo na ang lahat. Gustong magsalita ni Gideon, gusto niyang sabihin ang pangalan nito, gusto niyang humingi ng tawad, gusto niyang itanong kung kumusta na siya. Ngunit bago pa man makabuka ang kanyang bibig, tumayo na si Liwayway at inilahad ang kanyang kamay, hindi sa kanya, kundi sa kanyang ina. Salamat sa inyong pagdalo, formal niyang sabi. Pagkatapos ay lumingon ito sa kanya. Sa unang pagkakataon, tinitigan siya nito ng diretso sa mata at naramdaman ni Gideon ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Pag-aaralan namin ang proposal ninyo, pero maging malinaw tayo, Ginoong Montemayor, sabi niya, ang bawat salita ay may bigat. This is purely business, walang personalan. Tumalikod na ito at nagsimulang maglakad palabas ng silid, hindi na muling lumingon. Naiwan si Gideon na nakatayo roon, nakatingin sa saradong pinto, nararamdaman ang lalim ng bangin na ngayon ay naghihiwalay sa kanila. Isang bangin na siya mismo, ang humukay 7 taon na, ang nakalipas. Ang biyahe pauwi mula sa Maynila, patungo sa kapayapaan ng amihan, ay ang pinakamahaba sa pakiramdam ni Liwayway sa loob ng 7 taon. Ang bawat kilometro na kanyang nilakbay palayo sa gusali ng Hiraya Innovations ay tila hindi sapat para iwanan ang mga multo na muling binuhay ng pagtatagpong iyon. Ang imahe ni Gideon, mas matanda, mas seryoso, at may lungkot sa mga mata na hindi niya kailanman nakita noon, ay nakatatak sa kanyang isipan. At si Doña Hilaria, ganoon pa rin. Puno ng pagmamataas at kamandag. Pinilit niyang maging matatag sa harap nila. Pinakita niya sa kanila ang CEO, ang babaeng hindi na nila kayang yurakan. Ngunit sa loob ng kanyang sasakyan, habang mag-isa, naramdaman niya ang pagyanig ng pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Nanginginig ang kanyang mga kamay sa manibela. Pagdating sa bahay, ang lahat ng tensyon ay agad na naglaho nang salubungin siya ng 3 maliliit na yakap. Ang halimuyak ng kanyang mga anak ang kanyang lunas. Habang pinapakinggan niya ang kanilang mga kwento tungkol sa eskwela, pansamantala niyang naitaboy ang mga anino. Ngunit ang mga anino ay tuso. Naghihintay lamang sila sa katahimikan ng gabi. Hating gabi na. Hinampas ng malakas na ulan ang kanyang bintana. Ang tunog ay katulad ng gabing iyon. Sa kanyang panaginip, bumalik siya sa Hacienda de Sol. Muli niyang naramdaman ang pagtama ng folder sa kanyang pisngi. Ang lamig ng ulan sa kanyang balat.
Nakita niya muli ang mukha ni Gideon, tahimik at walang emosyon, habang siya ay kinakaladkad palabas. "Gideon, pakiusap." Narinig niya ang sariling tinig na nagmamakaawa. Nagising si Liwayway na humihingal. Ang kanyang damit ay basang-basa ng pawis. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Ang kanyang puso ay kumakaripas. Isang panaginip. Isa lamang masamang panaginip na 7 taon na niyang hindi napapanaginipan. Bumangon siya at uminom ng tubig. Ang pagtatagpong yon ay nagbukas ng isang sugat na akala niya'y naghilom na. Kinabukasan, habang tinutulungan niya si Diwa sa kanyang takdang aralin sa pagdrawing, isang tanong ang biglang bumasag sa kanilang katahimikan. "Mama," sabi ng bata, habang hindi inaalis ang tingin sa kanyang papel. "Lahat ng mga kaklase ko, may daddy sila. Nasaan po ang daddy namin?" Natigilan si Liwayway. Ito ang tanong na pinakakinatatakutan niya. Handa na ba sila sa sagot? Handa na ba siya? Hinaplos niya ang buhok ng anak. "Ang daddy ninyo, nasa malayo siya, anak," sagot niya. Pinipilit na gawing kalmado ang kanyang boses. May mahalaga siyang trabaho. "Babalik pa po ba siya?" Tanong naman ni Sinag na narinig pala ang kanilang usapan. Isang kirot ang dumaan sa puso ni Liwayway. "Hindi ko alam, anak. Hindi ko alam." Ngumiti siya. Isang pilit na ngiti. "Halika na. Tapusin na natin yan para makakain na tayo ng merienda." Iniba niya ang usapan, ngunit alam niyang balang araw, kakailanganin niyang harapin ang mga tanong na yon ng may buong katotohanan. Sa Maynila, hindi rin matahimik si Gideon. Ang mukha ni Liwayway, malakas, malamig, ngunit may nakatagong sakit sa likod ng kanyang mga mata ay hindi maalis sa kanyang isipan. Walang personalan. Ang mga salitang iyon ay paulit-ulit na tumatatak sa kanyang utak. Paanong hindi magiging personal? Pinuntahan niya ang filing room ng Montemayor Holdings, isang lugar na halos hindi na niya napupuntahan. Sa gitna ng mga maalikabok na kahon, hinanap niya ang mga lumang dokumento, kahit anong papel na may kinalaman sa kalusugan ni Liwayway noon. Natagpuan niya ang isang manipis na folder. Sa loob nito ay ang pangalan ng doktor na nagdiagnosis sa kanya, Dr. Armando de Vera, at ang pangalan ng klinika. Agad siyang nag-utos sa kanyang tauhan na imbestigahan ito. Makalipas ang 1 oras, bumalik ang sagot. "Sir, ang De Vera Medical Clinic po ay nagsara na. 7 taon na po ang nakakaraan," sabi ng kanyang staff. Kumunot ang noo ni Gideon. 7 taon? Anong dahilan? "Hindi po malinaw, sir, malinaw, sir. Biglaan daw po ang pagsasara. Ilang linggo lamang matapos ang petsa na nakasulat sa dokumentong ibinigay ninyo. Si Dr. De Vera naman po, ayon sa records, ay nangingibang bansa na at hindi na matagpuan." Isang malamig na kuryente ang gumapang sa likod ni Gideon. Masyadong malinis, masyadong perpekto ang pagkakataon. Isang pagdududa ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Isang napakapangit na hinala na dati na niyang naramdaman, ngunit pinili niyang isantabi dahil sa takot. Hindi siya tumigil. Naghahanap siya ng mga dating empleyado ng klinika. Karamihan ay hindi na mahanap o ayaw magsalita. Ngunit sa huli, nakuha niya ang numero ng isang dating nurse na nagtatrabaho na ngayon sa isang pampublikong ospital. Nanginginig ang kanyang kamay nang i-dial niya ang numero. "Hello?" Sagot ng isang babae sa kabilang linya. "Hello, maaari ko po bang makausap si Gino Edna Reyes? Ito po si Gideon Montemayor." Nagkaroon ng sandaling katahimikan. "Sino to ulit?" "Gideon Montemayor po. May itatanong lang po sana ako tungkol sa dati ninyong pinagtatrabahuhan, ang De Vera Medical Clinic." Narinig ni Gideon ang biglaang paghinga ng babae. Wala akong alam dyan. Matagal na yon." "Pakiusap po. Mahalaga po ito. Tungkol po ito sa isang pasyente, si Liwayway Aguilar." Lalong naging takot ang boses ng babae. "Huwag ninyo akong idamay dyan.
babayaran ko po kayo. Desperadong sabi ni Gideon. Kahit magkano, kailangan ko lang malaman ang totoo. Hindi ito tungkol sa pera. Narinig ni Gideon ang takot sa boses ng nurse. Ang nanay mo, si Doña Hilaria, mapanganib siyang kalaban. Kinilabutan si Gideon. Ano ang ibig mong sabihin? Narinig niya ang pag-iyak sa kabilang linya. Tila nag-aagaw ang takot at konsensya ng babae. Bago nito ibaba ang telepono, nagsalita ito sa nanginginig na boses. May mga kasalanan na hindi kayang itago habang buhay, Ginoo. Hanapin mo ang katotohanan sa Baryo Amihan. Hanapin mo ang katotohanan sa Baryo Amihan. Ang mga salitang yon ng nanginginig na nurse ay umaling-awngaw sa isipan ni Gideon habang tinatahak niya ang mahabang daan palabas ng Maynila. Hindi na siya nag-atubili. Hindi na siya nagpaalam sa kanyang ina. Sa unang pagkakataon sa loob ng 7 taon, gumawa siya ng isang desisyon na para lamang sa kanyang sarili. Dala ng isang desperadong pangangailangan na malaman ang katotohanang matagal na niyang ikinakatakot harapin. Ano ang lihim na itinatago ng amihan? Ano ang kinalaman ng payapang bayang yon sa masalimuot nilang nakaraan? Bawat kilometro na kanyang nilalampasan, bumibigat ang kanyang dibdib, isang halo ng takot at hindi maipaliwanag na pag-asa. Nang marating niya ang arko na may nakasulat na maligayang pagdating sa bayan ng amihan, isang kakaibang kapayapaan ang sumalubong sa kanya. Ang hangin ay malinis, may amoy ng dagat. Ang mga bahay ay simple, at ang mga tao sa daan ay may mga ngiti sa labi. Ito ang mundo ni Liwayway ngayon. Isang mundong napakalayo sa gulo at pagkukunwari ng Hacienda de Sol. Ipinarkada niya ang kanyang sasakyan sa isang lugar na hindi masyadong kapansin-pansin at nagsimulang maglakad. Hindi niya alam kung saan magsisimula. Hindi niya maaaring ipagsigawan ang pangalan ni Liwayway. Ang kailangan niya ay magmasid. Nagpadpad siya sa isang pampublikong parke na nasa tabi mismo ng dalampasigan. May mga batang naghahabulan, mga mag-asawang magkahawak kamay na naglalakad, mga pamilyang naglalatag ng banig sa damuhan. Isang perpektong larawan ng kaligayahan, isang larawan kung saan hindi siya kabilang. Naupo siya sa isang bench sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Nagmamasid, naghihintay. Kahit hindi niya alam kung ano ang kanyang hinihintay. At pagkatapos, nakita niya ito. Sa di kalayuan, malapit sa mga duyan, isang pamilyar na figura ang nakatayo. Si Liwayway. Ngunit hindi ang CEO na nakita niya sa boardroom. Nakasuot ito ng simpleng puting bestida. Ang kanyang buhok ay hinahangin at sa kanyang mga labi ay may isang nangiti. Isang tunay, masayang nangiti na matagal na niyang hindi nakikita. Napatayo si Gideon, ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Napanood niya kung paanong lumuhod si Liwayway para punasan ang pisngi ng isang batang babae na may hawak na ice cream. Napanood niya kung paano nito ginulo ang buhok ng isang batang lalaki na seryosong nagpapakita sa kanya ng isang kabibe. At napanood niya kung paano nito niyakap ang isa pang batang babae na tumatakbo papalapit sa kanya. 3 bata. Isang batang babaeng may maniningning na mga mata. Isang batang lalaking may seryosong mukha. At isa pang batang babae na may buhok na kaparehong-kapareho ng kay Liwayway noong sila'y bata pa. Mula sa kanyang kinatatayuan, malabo ang kanilang mga mukha. Ngunit ang eksena ay malinaw. Si Liwayway, ang babaeng sinabihan ng kanyang ina na baog at walang silbi, ay isang ina. Isang masayang ina. Isang matinding kirot na may kasamang kakaibang saya ang tumusok sa puso ni Gideon. Masaya siya para sa kanya. Masaya siyang natagpuan nito ang kaligayahang ipinagkait sa kanya ng kanilang pagsasama. Ngunit sa likod ng kasiyahang iyon, may pait. Ang pait ng katotohanang hindi siya parte ng mundong iyon. Nagsimula siyang maglakad palapit
Dahan-dahan, tila isang magnanakaw sa gabi. Nagtago siya sa likod ng isa pang malaking puno, sapat na ang lapit para makita ng malinaw ang kanilang mga mukha, ngunit sapat ang layo para hindi siya mapansin. At doon, tumama sa kanya ang katotohanan na parang isang malakas na sampal. Ang batang babae na may maniningning na mga mata, si Sinag, ay may ngiti na katulad ng sa lola ni Gideon. Ang isa pang batang babae, si Hiraya, ay may parehong hugis ng mukha ni Liwayway. At ang batang lalaki, si Diwa. Habang pinagmamasdan ni Gideon ang seryosong mukha ng bata, na nakakunot ang noo habang pinipilit na buksan ang isang kabibe, para niyang tinitingnan ang isang salamin ng kanyang sariling pagkabata. Ang parehong mga mata, ang parehong paraan ng pagkagat ng labi kapag seryoso, ang parehong anyo ng determinasyon, isang malamig na pawis ang tumagaktak sa kanyang noo. Nagsimula siya ngang magbilang sa kanyang isipan, nanginginig. 7 taon. 7 taon na ang nakalipas mula nang palayasin si Liwayway. Ang mga batang ito ay mukhang 6 o 7 taong gulang. Ang mga piraso ng palaisipan ay biglang nabuo sa kanyang isipan nang may nakakabinging kalinawan. Ang biglaang pagkabaog ni Liwayway, ang pagsasara ng klinika, ang takot sa boses ng nurse, ang kanyang mga hinala na matagal niyang ibinaon sa limot. Hindi ka baog, iha. Sa katunayan, nagdadalang tao ka. Isang boses ang tila bumulong mula sa nakaraan. Isang alaala ng sinabi ng doktor sa klinika sa amihan nang dalhin niya roon si Liwayway matapos itong himatayin. Noong gabing iyon, bago niya ito iwan, naririnig niya ang doktor na nagsasabi niyan. Ngunit sa kanyang kabataan at takot sa ina, ipinagsaawalang bahala niya iyon. Inakala niyang panaginip lang o isang pagkakamali. Ngayon, sa harap niya, nakatayo ang buhay na katibayan ng kanyang pagkakamali. Ang katibayan ng kasinungalingan ng kanyang ina. Ang katibayan ng kanyang karuwagan. Napahawak siya sa puno para suportahan ng sarili, ang kanyang mga tuhod ay biglang nanghina. Ang hangin ay tila ayaw pumasok sa kanyang mga baga. Ang masayang tawanan ng mga bata ay naging parang mga kutsilyong tumutusok sa kanyang tainga. Ang mga anak na pinangarap nila, ang mga anak na ipinagkait sa kanya, ang mga anak na hindi man lang niya alam na nabubuhay sa mundo. Nagsimulang mamasa ang kanyang mga mata. Isang luhang mainit ang pumatak sa kanyang pisngi. Dala ang bigat ng 7 taon ng pagsisisi at pagkalito. Nakatingin sa masayang pamilya sa kanyang harapan. Isang katotohanan ang bumulong sa kanyang puso. Isang katotohanang yumanig sa buong pundasyon ng kanyang pagkatao. Nakatayo sa likod ng isang puno, isang anino, sa kanilang perpektong mundo. Ibinulong ni Gideon sa hangin ang mga salitang babago sa lahat. Mga anak ko, may mga anak kami. Hindi alam ni Liwayway kung gaano katagal siyang nakatayo sa parke. Pinagmamasdan ng kanyang mga anak na naglalaro kahit papalubog na ang araw. Ang kasiyahan sa mga mukha nila, ang kanyang lakas. Ngunit sa likod ng kanyang ngiti, may isang aninong bumabagabag sa kanya. Ang pagtatagpo nila ni Gideon ay nag-iwan ng lamat sa kapayapaang 7 taon niyang iningatan. Nang sa wakas ay mapagod ang mga bata, inaya na niya itong umuwi. Habang naglalakbay sila sa isang medyo liblib na daan na napapaligiran ng mga puno ng niyog, isang itim na sasakyan ang biglang humarang sa kanilang daraanan. Kumabog ang dibdib ni Liwayway. Humigpit ang kapit niya sa manibela. Habang tinitingnan ng 3 bata, sa likod na ngayon ay natahimik at nagtataka. Bumukas ang pinto ng itim na sasakyan. At mula rito ay lumabas ang lalaking kanina pa gumugulo sa kanyang isipan. Si Gideon. Ngunit hindi ito ang kalmado at kumpiyansang Gideon na nakita niya sa boardroom. Ang buhok nito ay magulo. Ang damit ay lukot. At sa kanyang mga mata ay may isang bagsik ng damdamin na hindi pa niya nakikita kailanman.
Isang halo ng desperasyon, sakit, at isang bagay na hindi niya mapangalanan. Mama, sino po siya? Tanong ni Diwa. Ang boses ay mahina. Manatili lang kayo sa loob ng sasakyan, mariing sabi ni Liwayway. Pinipilit na itago ang panginginig ng kanyang boses. Huminga siya ng malalim bago buksan ang kanyang pinto at bumaba. Ang hangin sa pagitan nila ay mabigat. Tanging ang tunog lamang ng mga kuliglig at ang alon mula sa di kalayuan ang maririnig. Anong ginagawa mo rito, Gideon? Tanong ni Liwayway. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng simoy ng hangin. Paano mo nalaman ang lugar na ito? Hindi agad sumagot si Gideon. Ang kanyang mga mata ay nakatutok hindi sa kanya, kundi sa bintana ng kanyang sasakyan, kung saan nakadungaw ang 3 pares ng mga matang nagtataka. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng sunod-sunod na emosyon, pagkamangha, pagsisisi, pag-ibig, at matinding kalungkutan. Nagsimulang magsalita si Gideon. Ang kanyang boses ay basag at garalgal. Liwayway, pakiusap. Humarang si Liwayway sa pagitan niya at ng sasakyan na para bang isang leona na pinoprotektahan ng kanyang mga anak. Umalis ka na, Gideon. Wala kang karapatan na magpakita rito. Karapatan? Tumawa siya. Isang tawang walang saya, puno ng sakit. Oo nga pala. Anong karapatan ko? Ang karapatan na tinalikuran ko 7 taon na ang nakalipas. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Liwayway at sa pagkakataong ito, nakita ni Liwayway ang mga luhang namumuo sa gilid ng mga mata nito. Sabihin mo sa akin ang totoo, Liway. Pagmamakaawa niya, ang boses ay halos pabulong. Huwag mo nang ipagkait sa akin ito. Pakiusap. Anak ko ba sila? Ang tanong ay tumagos sa pader na itinayo ni Liwayway. Ang bawat salita ay parang isang dagok na gumising sa lahat ng sakit na sinubukan niyang ibaon. Ang mga gabing mag-isa siyang nagsusuka noong naglilihi. Ang takot na baka hindi niya kayang buhayin ang 3 bata ng mag-isa. Ang sakit ng panganganak ng walang asawang katabi. Ang lahat ng kaarawan, Pasko, at mga karaniwang araw na pinalaki niya ang kanyang mga anak na walang tinatawag na ama. Naramdaman niyang nag-init ang kanyang mga mata. Ngunit pinigilan niya ito. Hindi siya iiyak sa harap niya. Hindi na muli. Tinaas niya ang kanyang baba at sinalubong ang kanyang mga mata. Oo, sabi niya. Ang kanyang boses ay matatag, ngunit puno ng nakatagong pait. Oo, anak mo sila. Nakita niya ang pagguho ng mundo ni Gideon sa kanyang mga mata. Napahakbang ito paatras na para bang nasuntok. Napasandal ito sa sariling sasakyan. Ang mukha ay napuno ng sakit na hindi kayang ilarawan sa salita. Ang mga anak na tinalikuran mo sa gabing ipinagtulakan mo ako palabas sa ulan. Dugtong ni Liwayway, ang bawat salita ay may diin at bigat ng 7 taong pagtitiis. Ang mga anak na hindi mo man lang alam na nabubuhay dahil mas pinili mong pakinggan ang kasinungalingan ng iyong ina kaysa sa pintig ng sarili mong puso. Kaya wag mo akong tatanungin tungkol sa karapatan, Gideon, dahil ang karapatang iyan ay isinuko mo noong gabing pinili mong manahimik. Walang naisagot si Gideon. Tanging mga hikbi lamang ang kumawala mula sa kanyang mga labi habang nakayuko. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Ang pagkitang ito sa kanyang kahinaan ay hindi nagbigay ng kasiyahan kay Liwayway. Sa halip, isang malaking pagod ang kanyang naramdaman. Pagod na sa galit. Pagod na sa sakit. Bumalik siya sa loob ng kanyang sasakyan. Hindi na muling lumingon. Pinaandar niya ang makina at maingat na minaneho ito paikot sa sasakyan ni Gideon na naiwang nakatayo sa gitna ng daan na parang isang basag na monumento ng pagsisisi. Sa rearview mirror, nakita niya itong dahan-dahang napaluhod sa alikabok ng daan. Isang lalaking winasak ng katotohanang
Siya mismo ang may gawa. Hindi nagsalita ang mga bata sa buong biyahe pauwi. Pagdating sa bahay, agad silang pumasok sa kanilang mga silid. Alam ni Liwayway na nararamdaman nila ang bigat ng nangyari. Nang masigurado niyang tulog na ang mga ito, isinara niya ang pinto ng kanyang silid. Doon, sa kaligtasan ng kanyang pribadong espasyo, sumandal siya sa pinto. At ang pader na buong tapang niyang itinayo ay tuluyan ng gumuho. Ang mga luhang 7 taon niyang kinimkim ay bumuhos na parang isang sirang dam. Napaupo siya sa sahig. Ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa bawat hikbi. Umiyak siya para sa babaeng minsang umasa, para sa mga anak na lumaki ng walang ama, at para sa pusong nasaktan na akala niya'y tuluyan ng naghilom. Ang biyahe pabalik sa Maynila ay isang nag-aalab na apoy sa kalooban ni Gideon. Wala na ang luhang pumuno sa kanyang mga mata sa daan ng amihan. Napalitan iyon ng isang uri ng galit na hindi pa niya naramdaman kailanman. Isang dalisay at nagbabagang puot. Hindi para kay Liwayway, hindi para sa sarili niya, kundi para sa babaeng nagnakaw ng kanyang pamilya. Pumasok siya sa Hacienda de Sol na parang isang bagyo. Ang bawat hakbang ay mabigat at may tunog ng determinasyon. Naabutan niya ang kanyang ina sa sala, kalmadong nagbabasa ng isang libro na para bang walang anumang nangyari sa mundo. "Saan ka nanggaling, Gideon? Kanina pa kita tinatawagan," sabi ni Doña Hilaria. Hindi man lang inaalis ang tingin sa binabasa. Ang boses nito ay puno ng awtoridad na sanay siyang sinusunod. Ngunit hindi na ngayon. "Galing ako sa amihan, Mama," sagot ni Gideon. Ang kanyang boses ay mababa at puno ng panganib. Sa wakas ay ibinaba ni Doña Hilaria ang kanyang libro. Nakita nito ang apoy sa mga mata ng anak. Nakita nito ang pagbabago. "At ano naman ang ginawa mo sa probinsyang yon?" "Binisita ko ang pamilya ko," mariing sabi ni Gideon. "Ang pamilyang sinabi mong hindi kailanman mabubuo." Isang saglit na pagbabago ang dumaan sa mukha ni Doña Hilaria. Isang kislap ng gulat na agad ding napalitan ng dati nitong malamig na ekspresyon. "Ah, kaya pala. Naniwala ka sa drama ng babaeng yon. Gideon, ginagamit ka lang niya." "Nakita ko sila," patuloy ni Gideon. Hindi pinapansin ang sinabi ng ina. "Nakita ko ang mga anak ko at nakita ko ang sarili kong mukha sa isa sa kanila." Lumapit siya. Ang bawat hakbang ay nagpaparamdam ng kanyang galit. 7 taon, Mama. 7 taon mo akong pinaniwala sa isang kasinungalingan. 7 taon kong tiniis ang sakit ng pagkawala ng asawa ko. Habang ikaw, alam mo ang lahat. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Sa wakas, sumabog ang lahat ng sakit at galit na kinimkim niya. "Sinungaling ka. Ninakaw mo ang pamilya ko." Hindi natinag si Doña Hilaria. Tumayo ito, puno pa rin ng dignidad. "Huwag mo akong sisigawan sa sarili kong pamamahay. Ang lahat ng ginawa ko ay para sa pamilyang ito. Para sa pangalan natin." "Anong pamilya?" Tumawa si Gideon ng mapait. "Ang pamilyang ito ay isang malaking kasinungalingan. Isang imperyong itinayo sa sakit ng ibang tao. Sa sakit ni Liwayway. Sa sakit ng sarili mong anak. Isang sakripisyo ang ginawa ko para sa kinabukasan mo." Giit ng matanda. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik na. "Ang babaeng iyon ay hindi karapat-dapat sa pangalan natin. At ngayon, dahil sa pagiging marupok mo, hahayaan mong sirain niya ang lahat ng pinaghirapan natin? Wala na akong pakialam sa yaman na ito," sigaw ni Gideon. "Wala na akong pakialam sa pangalang Montemayor kung ang kapalit nito ay ang buhay na ninakaw mo sa akin." Dito na tuluyang napagtanto ni Doña Hilaria na wala na siyang kontrol sa anak. Ang lalaking nasa harap niya ay hindi na ang sunod-sunurang tuta na kaya niyang manipulahin. Isang malamig at mapanganib na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Doña Hilaria.
Kung ganoon, wala kang itinitira sa aking pagpipilian. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Gideon, kinakabahan sa biglang pagbabago ng ina. Kung hindi kita kayang kontrolin, Gideon, kaya kong kontrolin ang mundo sa paligid mo, sabi nito. Akala mo ba hahayaan kong makuha ng babaeng yon ang simpatya ng lahat? Akala mo ba hahayaan kong ikaw ang maging bida sa kwentong ito? Tumalikod si Gideon, puno ng pagkasuklam. Gawin mo ang gusto mo. Sasabihin ko sa lahat ang totoo, kahit na ikasira pa nating lahat. Tingnan natin kung sino ang paniniwalaan nila. Hamon ng kanyang ina. Habang paalis si Gideon, kinuha ni Doña Hilaria ang kanyang telepono at nagdial ng isang numero. Hello, Albert. Si Hilaria ito, sabi niya sa editor-in-chief ng isang kilalang pahayagan. Ang kanyang boses ay naging malumanay na tila isang ahas. May ibibigay riya akong kwento sa'yo. Isang malaking iskandalo na siguradong pagpipiestahan ng buong bansa. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Ang pangalan niya ay Liwayway Aguilar, ang CEO ng Hiraya Innovations. Isulat mo ito. Isa siyang gold digger na matagal nang nagtago ng 3 anak. Mga anak na ngayon ay ginagamit niya para mangikil sa isang mayamang pamilya. Ang pamilya, Montemayor. Kami ang biktima rito, Albert. Siguraduhin mong ganoon ang lalabas. Ibinaba niya ang telepono. Isang ngiti ng tagumpay ang nasa kanyang mga labi. Kung hindi niya kayang talunin si Liwayway sa puso ng kanyang anak, tatalunin niya ito sa mata ng publiko. Sisirain niya ang pangalan nito, ang kumpanya nito, at ang buhay na pinaghirapan nitong buuin. Samantala, sa amihan, katatapos lang ni Liwayway na patulugin ang kanyang mga anak. Ang kanyang puso ay medyo gumaan na. Ngunit biglang nag-ring ang kanyang telepono. Ang kanyang sekretarya, si Ana. Ma'am Liway, gabi na po. Pasensya na sa abala, sabi ni Ana. Ang boses ay nanginginig at puno ng pag-aalala. Ayos lang, Ana, bakit? May problema ba? Ma'am, huminga ng malalim si Ana. Ma'am Liway, buksan niyo po ang TV. Kahit anong news channel, pinag-uusapan po kayo. Pinag-uusapan po kayo sa lahat ng news channels. Ang remote control ay bumagsak mula sa nanginginig na kamay ni Liwayway. Sa screen ng kanyang telebisyon, ang kanyang mukha ay nakapaskil sa ilalim ng naglalakihang mga titulo. Ang CEO na may itinatagong lihim. 3 anak, ginamit na panikil sa pamilyang Montemayor. Liwayway Aguilar, biktima o manloloko? Ang bawat salita ay isang dagok. Ang bawat larawan niya na kinuha nang walang pahintulot ay isang paglapastangan sa buhay na maingat niyang binuo. May mga source na lumalabas, mga mukhang binalot sa anino na nagbibigay ng mga pekeng testimonya tungkol sa kanyang di umano'y pagiging materyalosa at pagiging desperada noon. Ito ang galaw ng halimaw. Ang kamandag ni Doña Hilaria ay gumagapang na. Nilalason ang lahat ng kanyang hinawakan. Ang kanyang telepono ay walang tigil sa pag-ring. Mga tawag mula sa kanyang PR team, sa kanyang Chief Financial Officer, sa kanyang mga abogado. Ang Hiraya Innovations, ang kanyang pangarap, ay biglang naging sentro ng isang napakaruming iskandalo. Kinabukasan, isang emergency board meeting ang isinagawa. Pagpasok ni Liwayway sa virtual conference room, sinalubong siya ng mga mukhang puno ng pag-aalala at pagdududa. Liwayway, bumagsak ng 15% ang stocks natin overnight. Bungad ng isa sa mga board member. Maraming investors ang nagtatanong. May ilan na gustong mag-pull out. Kailangan nating maglabas ng statement. Anong gagawin natin? Ang lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Naghihintay ng sagot. Naghahanap ng kasiguraduhan sa gitna ng unos. Huminga ng malalim si Liwayway. Ang babaeng gustong magtago at umiyak ay kailangang maglaho. Ang CEO,
ang kailangang humarap sa kanila. Naiintindihan ko ang inyong pag-aalala. Simula niya kami namitang bibong mo na ba na? Ang kanyang boses ay pilit na pinatatag. Ang lahat ng ito ay isang demolition job, isang personal na atake na idinadamay ang kumpanyang binuo nating lahat. Hindi ito totoo at hindi ako papayag na sirain ng mga kasinungalingan ang lahat ng ating pinaghirapan. Ngunit ang pinakamatinding dagok ay hindi ang pagbagsak ng stocks o ang pag-atras ng mga investor. Ito ay ang pagharap sa kanyang 3 anak. Naabutan niya silang nag-aayos para pumasok sa eskwela, masayang nag-aasaran. Paano niya sasabihin sa kanila? Lumuhod siya sa harap nila, hinawakan ang kanilang mga kamay. Sinagdiwa hiraya. Hindi muna kayo papasok sa school ngayon, okay? Bakit po, Mama? Tanong ni Sinag. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka. May sakit po ba kami? Wala, mga anak. Malulusog kayo. Sagot ni Liwayway. Isang pilit na ngiti ang nasa kanyang mga labi. May kailangan lang ayusin si Mama na trabaho ng mga matatanda. Maglalaro na lang muna tayo dito sa bahay. Ngunit nakita niya ang pagdududa sa mga mata ni Diwa. Lumapit ito sa bintana. Sa labas ng kanilang gate, may ilang sasakyan at mga taong may dalang malalaking kamera. Mama, bakit po may mga tao sa labas? Tanong ng bata. Kinukuhanan po nila ng picture ang bahay natin. Ang tanong na yon ay parang isang punyal sa puso ni Liwayway. Ang kapayapaan ng kanyang mga anak, ang kanilang kaligtasan, ito ang tunay na ninanakaw sa kanya. Ang mundo na itinayo niya para protektahan sila ay unti-unti nang pinapasok ng halimaw na iniwan niya sa nakaraan. Niyakap niya silang 3 ng mahigpit na para bang kaya niyang protektahan sila mula sa buong mundo gamit ang kanyang mga braso. Ito ang kanyang all is lost moment. Ang sandaling naramdaman niyang baka sa pagkakataong ito, matatalo na siya. Habang yakap niya ang mga bata, muling tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi rehistradong numero. Balak niya itong huwag sagutin, ngunit may nag-udyok sa kanyang kunin ito. Hello? Sagot niya. Ang boses ay pagod. Liway! Natigilan siya. Si Gideon. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamadali at desperasyon. Liway, nakita ko na ang balita. Patawarin mo ako. Ang nanay ko, kagagawan niya ito. Liway, nakikiusap ako. Huwag kang gagawa ng kahit ano. May plano ako. May paraan para itama ang lahat ng ito. Pakiusap. Magtiwala ka sa akin. Kahit ngayon lang. Pagkatapos ng mga salitang iyon, ibinaba na nito ang tawag. Magtiwala. Paano siya magtitiwala sa lalaking minsan na siyang tinalikuran? Ngunit sa boses nito, may narinig siyang kakaiba. Hindi na ang karwagan ng nakaraan, kundi ang determinasyon ng isang taong handang lumaban. Ngunit hindi na siya ang babaeng naghihintay na iligtas. Tumayo si Liwayway. Lumapit siya sa bintana at tiningnan ang mga reporter sa labas na parang mga buwitreng naghihintay sa kanilang biktima. Ang takot sa kanyang dibdib ay dahan-dahang napalitan ng isang malamig at matatag na determinasyon. Hindi siya magtatago. Hindi siya tatakbo. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang sekretarya na si Ana. Ana, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado na, ngunit puno ng bigat. Magpatawag ka ng press conference bukas ng umaga sa main lobby ng Hiraya Innovations. Pero ma'am, nag-aalangang sagot ni Ana. Gawin mo na. Mariing utos ni Liwayway, ang kanyang mga mata ay nakatutok pa rin sa mga tao sa labas. Oras na para marinig nila ang panig ko. Ang lobby ng Hiraya Innovations ay napuno ng mga kamera, mikropono, at nagkakagulong mga miyembro ng media. Ang hangin ay mabigat sa tensyon at pag-aabang.
Nang lumabas si Liwayway mula sa elevator, kasama ang kanyang mga abogado, isang sandali ng katahimikan ang namayani, na agad ding sinundan ng mas malakas na pag-flash ng mga kamera. Hindi siya nagpatinag. Bawat hakbang niya patungo sa podium ay may bigat at determinasyon. Ang suot niyang itim na blazer ay nagbigay diin sa kanyang seryosong anyo. Hindi ito ang itsura ng isang biktima. Ito ang itsura ng isang reyna na handang ipagtanggol ang kanyang kaharian. Nang humarap ako sa mikropono, tiningnan ko silang lahat. Ang mga matang mapanghusga, ang mga kamerang handang kunan ang bawat pagpatak ng aking luha. Ngunit wala silang makukuhang luha sa akin ngayon. Magandang umaga sa inyong lahat. Panimula ko. Ang aking boses ay matatag at umalingaw-ngaw sa buong lobby. Tinawag ko kayo rito hindi para sagutin ang mga paratang na ibinabato sa akin, kundi para sabihin ang katotohanan. Huminga ako ng malalim. 7 taon na ang nakalipas. Pinalayas ako mula sa tahanang akala ko'y magiging akin habang buhay. Ang dahilan? Isang medical record na nagsasabing ako ay baog. Isang kasinungalingan. Narinig ko ang bulungan mula sa mga reporter. Sa gabing iyon, sa gitna ng unos, nalaman kong hindi lang ako malusog, kundi nagdadalang tao rin ako, hindi sa isa, kundi sa 3 buhay. Ang aking mga anak. Ang boses ko ay bahagyang nanginig sa huling salita, ngunit pinilit kong magpatuloy. Pinalaki ko sila ng mag-isa. Sa sarili kong pagsisikap, itinayo ko ang buhay namin mula sa wala. Itinayo ko ang kumpanyang ito hindi para mangikil, kundi para bigyan ng magandang kinabukasan ang aking mga anak. Ang 3 biyayang tinangkang ipagkait sa akin. Hindi ko na kailangang magpaliwanag pa. Ang aking tindig, ang aking mga salita, ang aking kwento. Ito ang aking katotohanan. Sino ang ama? Miss Aguilar? Sigaw ng isang reporter. Totoo bang si Gideon Montemayor? Bago pa man ako makasagot, isang boses ang narinig mula sa likuran ng mga tao. Ako. Ang lahat ay napalingon. Ang mga kamera ay mabilis na bumaling sa akin habang naglalakad ako sa gitna ng mga naguguluhang reporter. Ang bawat hakbang ay parang pagtapak sa nagbabagang uling, ngunit kailangan kong gawin ito. Para sa kanya, para sa mga anak ko. Ito ang plano ko. Ito ang tanging paraan. Nang makarating ako sa tabi ni Liwayway, nakita ko ang gulat sa kanyang mga mata. Ngunit hindi ko na inintindi iyon. Kinuha ko ang isa pang mikropono at hinarap ang buong mundo. Ako po si Gideon Montemayor. Sabi ko, ang aking boses ay malinaw at walang bahid ng pag-aalinlangan. At ako ang ama ng 3 anak ni Liwayway Aguilar. Isang malakas na bulungan ang pumuno sa silid. Pero hindi po ako ang biktima rito. Patuloy ko. Si Liwayway po at ang aming mga anak, ang biktima. Biktima sila ng isang malupit na kasinungalingan. Isang kasinungalingang itinanim ng sarili kong ina, si Doña Hilaria Montemayor. Sa isang iglap, ako naman ang naging sentro ng kanilang atensyon. Ang kwento ay biglang nag-iba ng direksyon. Ang lahat ng ito ay isang malaking panloloko, isang plano para mapalaya si Liwayway sa aming pamilya. Pag-amin ko, ang bawat salita ay isang pagpapalaya sa konsensyang matagal nang bumabagabag sa akin. At ang pinakamalaki kong kasalanan ay ang aking pananahimik. Dahil sa takot, dahil sa karuwagan, hinayaan kong mangyari ang lahat. Ipinagkait ko sa aking mga anak ang isang ama at sinaktan ko ang babaeng pinakamamahal ko. Tumingin ako kay Liwayway. Sa sandaling iyon, hindi na mahalaga ang mga kamera. Tanging kaming dalawa lang ang nasa silid. Nakita ko ang luhang namumuo sa kanyang mga mata. Hindi luha ng galit, kundi luha ng pagkaunawa. Paano namin kayo paniniwalaan? Sigaw ng isang reporter. Salita laban sa salita. Dahil meron akong patunay. Sagot ko.
Mula sa aking bulsa, kinuha ko ang isang maliit na digital recorder. Pinindot ko ang play. Ang nanginginig na boses ni Dr. Armando de Vera ang umalingaw-ngaw sa buong lobby. Isang recorded phone conversation na nakuha ko matapos kong hanapin siya sa ibang bansa. Patawarin mo ako, Ginoo. Malaki ang ibinayad sa akin ni Doña Hilaria. Pinilit niya akong pikehin ang mga resulta. Patawad, katahimikan. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong labi. Ang pag-amin ay hindi maikakaila. Ang katotohanan ay lumabas na. Ang imperyo ng kasinungalingan ng mga Montemayor ay gumuho sa isang iglap. Nakita ko ang pagbagsak ng mga balikat ni Liwayway. Isang paglaya mula sa bigat na matagal na niyang pinapasan. Nagtama ang aming mga mata. Hindi ito isang tingin ng pag-ibig na nagbabalik, kundi isang tingin ng pagtatapos. Isang masakit ngunit kinakailangang pagtatapos sa isang kabanata ng aming buhay. Ginoong Montemayor, sigaw ng isa pang reporter, ginigising ang lahat mula sa pagkatulala. Ibig sabihin ba nito ay tapos na ang Montemayor Holdings? Hinarap ko ang mga kamera sa huling pagkakataon. Walang pag-aalinlangan, walang pagsisisi. Oo, at nararapat lang. Ang bagyo ay lumipas na. Sa mga sumunod na buwan, ang pangalang Montemayor ay naging kasing kahulugan ng iskandalo at kahihiyan. Si Doña Hilaria, wala na ang kanyang trono at imperyo, ay humaharap ngayon sa serye ng mga kaso sa korte, iniwan ng mga kaibigan na dating yumuyuko sa kanya. Ang hustisya, bagaman mabagal, ay unti-unting ginagawa ang kanyang trabaho. Para kay Liwayway, ang pagtatapos ng gulo ay nagdala ng isang bagong uri ng kapayapaan sa amihan. Ang Hiraya Innovations ay mas lalong tumatag, ngunit hindi iyon ang kanyang pinakadakilang tagumpay. Ang tunay na tagumpay ay ang kalayaan na nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Isang hapon, habang ang araw ay nagsisimula, nang magtago sa likod ng dagat, dumating ang isang bisita na inaasahan niya. Bumaba si Gideon mula sa kanyang simpleng sasakyan. Wala na ang mamahaling Amerikana, ang marangyang relo, ang tindig ng isang tagapagmana. Ang nasa harap niya ay isang simpleng lalaki. May bakas ng pagod sa mukha, ngunit may kakaibang liwanag sa kanyang mga mata. Ang liwanag ng taong tinanggap na ang kanyang mga pagkakamali at handang magsimulang muli mula sa wala. Salamat at pinayagan mo akong pumunta, Liwayway. Sabi nito, ang boses ay puno ng pagpapakumbaba. Tumango lang si Liwayway at itinuro ang dalampasigan kung saan naglalaro ang tatlo. Alam nila na darating ka. Matagal ko na silang inihanda para dito. Naglakad silang dalawa patungo sa mga bata. Ang bawat hakbang ay mabigat para kay Gideon. Puno ng kaba. Paano siya tatanggapin ng mga anak na hindi niya kailanman nakita lumaki? Nang mapansin sila ng mga bata, huminto ang mga ito sa paglalaro. Natahimik. Ang mapanuring mga mata ni Diwa, ang mausisang tingin ni Sinag, at ang mahiyain na pagtago ni Hiraya sa likod ng kanyang kapatid. Lumuhod si Gideon sa buhangin, kapantay nila. Magandang hapon, ako si Gideon. Ikaw po ba ang daddy namin? Diretsahang tanong ni Diwa. Huminga ng malalim si Gideon, tumingin kay Liwayway na nakatayo lang sa di kalayuan. Nagmamasid. Oo, ako ang daddy ninyo at humihingi ako ng tawad na natagalan ako bago makarating dito. Walang drama, walang malaking eksena ng pag-iyak. Sa halip, si Sinag ang unang lumapit at hinawakan ng kanyang kamay. Okay lang po, nandito na po kayo eh. Isang simpleng pagtanggap mula sa puso ng isang bata ang nagpaguho sa huling pader ng takot ni Gideon. Niyakap niya ang mga ito, ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa halo-halong saya at pagsisisi. Pinanood sila ni Liwayway mula sa malayo. Akala niya ay makakaramdam siya ng kirot, ngunit ang naramdaman niya ay
ay ginhawa. Karapatan ng kanyang mga anak na makilala ang kanilang ama. At karapatan din ni Gideon na tubusin ang kanyang mga pagkakamali. Habang abala ang mga bata sa pagpapakita kay Gideon ng kanilang kastilyong buhangin, lumapit si Gideon kay Liwayway. Naglakad sila nang magkatabi sa gilid ng dagat. Ang tubig ay humahaplos sa kanilang mga paa. "Salamat, Liway. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan," sabi ni Gideon. "Alam kong hindi ko deserve ito. Alam kong hindi ko na maibabalik ang 7 taon." Tumingin siya kay Liwayway. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot ngunit may pagtanggap. "At alam kong hindi ko na rin maibabalik ang kung anong meron tayo noon." Huminto si Liwayway at tumingin sa papalubog na araw. "Tama ka, Gideon. Hindi na maibabalik ang nakaraan. Ang sakit na idinulot mo, ang sakit ng pag-iisa, nandoon na yon. Naging parte na yon ng kung sino ako ngayon." Humarap siya sa kanya. "Pero ang galit ay isang mabigat na bagahe na ayaw ko nang dalhin. Nakita ko kung paano nilason ng galit at takot ang ina mo. Ayokong mangyari iyon sa akin. Ayokong lumaki ang mga anak natin na may punong-puno ng puot ang kanilang ina." Huminga siya ng malalim at sa paglabas ng hangin, naramdaman niya ang tuluyang paglaya. "Pinapatawad na kita, Gideon." Ang kanyang boses ay malinaw at puno ng kapayapaan. "Hindi para sa'yo o para magkabalikan tayo. Pinapatawad kita para sa akin, para sa kapayapaan ko, para maging malaya na ako ng tuluyan sa gabing iyon." Tumulo ang luha ni Gideon, ngunit tumango siya at ngumiti. Isang ngiti ng pasasalamat. "Salamat, Liway. Salamat sa pagpapalaya sa akin. Ipinapangako ko, gagawin ko ang lahat para maging karapat-dapat na ama sa kanila. Kahit na hanggang doon lang ang papel ko sa buhay ninyo. Maging mabuting ama ka sa kanila. Iyon lang ang hinihiling ko." Nagpaalam na si Gideon nang dumilim na. Habang pinapanood ni Liwayway ang papalayo nitong sasakyan, naramdaman niya ang malamig na hangin ng gabi. Ngunit sa loob niya, may init. May liwanag. Hinarap niya ang dagat. Ang kanyang 3 anak ay nasa kanyang tabi. Nakakapit sa kanyang mga kamay at binti. "Mama, babalik po ba si Daddy?" tanong ni Hiraya. "Oo naman, anak. Babalik siya para bisitahin kayo," sagot ni Liwayway. Hinahaplos ang buhok ng anak. Tumingin siya sa abot tanaw, wala siyang kasamang asawa. Ang kanyang buhay ay hindi ang fairy tale na pinangarap niya noong bata siya. Ngunit habang tinitingnan niya ang kanyang mga anak at naramdaman ang lakas sa kanyang sariling puso, alam niyang ito ay masigit pa. Siya si Liwayway at ang kanyang tunay na liwanag, ang kanyang tunay na kaligayahan ay narito na. Buo, sapat, at walang sino man ang makakakuha muli nito sa kanya. At dito nagtatapos ang kwento ni Liwayway at Gideon, isang kwentong nagpapaalala sa atin na ang tunay na lakas ay hindi ang hindi pagbagsak, kundi ang muling pagbangon ng mas matatag, na ang pagpapatawad ay hindi pagkalimot o pagpayag sa mali, kundi isang regalo ng kalayaan para sa ating sariling mga puso. Natutunan nating ang kaligayahan ay hindi dapat nakadepende sa iba, kundi isang bagay na binubuo natin para sa ating sarili. Kayo, mga minamahal naming tagapakinig, ano ang aral na tumatak sa inyong puso mula sa kwentong ito? Naranasan nyo na bang magpatawad para sa inyong sariling kapayapaan? I-share nyo naman ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Gusto naming marinig ang inyong mga kwento. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda, kasing drama, at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, pakipusuan o i-like ang video na ito. I-share nyo rin sa inyong pamilya, mga kumare at mga kaibigan na mahilig din sa mga kwentong may kurot sa puso. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell
para kayo ang laging una kapag may bago kaming upload na kwento. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Mag-ingat po kayo palagi. Hanggang sa muli nating kwentuhan.